Muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin, ating mga kapatirang nasa labas. Kung meron pa ho, ay inaanyayahan ng magsipasok. At sa ating mga kapatiran na maaaring hindi atin nakasama last Sunday sa ating pagdiriwang ng ating 11th year church anniversary, ay pwede pa ho kayong magpa-picture doon sa ating photo wall. Hindi pa rin natin inaalis ko yan. At pwede pa humabol ho ang iba. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa biyaya niya at katapatan niya. At totoo ang sabi ng salita ng Diyos, it is of the Lord's mercy we are not consumed. Great is His faithfulness. Nakila ang katapatan ng Diyos sa atin, sa buhay ng ating iglesia. Even in the midst of this pandemic, tayo ho ay nagpapatuloy. Sa biyaya ng Diyos ay wala tayong Sunday na na-miss sa ating mga gawain. Meron lang ilang Sundays na ako'y nag-iisa, nung ako mismo ang sinamaan ng pakiramdam dahil ayaw natin makahawa. Hindi naman ako nagka-COVID pero nagkatrangkaso, nagka-ubot-sipon. Pero alam niyo na ho ngayon, simpleng ubot-sipon, nag-aalala ka, nag-aalala ka na. So again, ay sa pag-iingat, there have been times na ako mag-isa, meron time na ating gawain ay Sunday morning lang, doon ho ako sa kabilang bahay, nakabukod dahil ayokong mahawa ng trangkaso ang aking mag-ina. So, purihin ang Panginoon sa kanyang pag-iingat, probisyon, pagsusustento sa ating gawain. Salamat ho sa mga kapatiran, ang mga deacons ng ating church na patuloy na tumutuwang sa ating gawain at maging kay Brother Gab na patuloy na sa atin sa kanyang ministry na pagdililid sa singing at maging sa ating mga kapatiran, not just in the formal ministries dito sa church but even behind the scenes. May mga ilang nagbibisita, ilang nangangamusta sa ating mga kapatiran, ay yun ho ay isang napakalaking bagay itong buong nakaraang taon sa buhay ng ating church. And we're looking forward sa isang taon na ito na patuloy na katapatan ho ng Panginoon. And we have said sa atin yung pinakatema, a thirst for God, at yun ho yung ating hamon na i-develop, ipaglaban, sabi nga natin kanina, yung ating pagkauhaw sa ating Panginoon. Ilan ho munang mga paalala and also pagbati. Unahin ko yung pagbati sapagkat ako'y madalas na makakalimutin. Bukas ay birthday ng isa sa mga inaanak ko. Bukas birthday ni Sister Glyza. Sister Glyza, happy birthday bukas. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa iyo. Meron pa mag-birthday ngayong linggo. Noong Biyernes, nagdiwang ng kaarawan ng aking pinakamagandang asawa. Nag-iisa. Siya lamang, yung word na lamang, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Hiling ko nga ho pala ang inyong panalangin para ho kay Sister Jonah. Siya ho ay, as we have announced, 2 weeks ago, we found out na siya ho ay buntis sa aming pangalawang anak. At mukhang nauulit yung pagiging maselan ng kanyang paglilihi. Sa una, kahapon ako ang nagluto dahil hindi niya kaya, pero sumama palalo ang pakiramdam niya nung naamoy niya yung ginigisa. So, ganun yata talaga sa mga kababaihan. Mayroong iba't ibang resulta ng paglilihi. So, pakisama ho sa panalangin. Madalas siyang masama ang pakiramdam. Madalas siyang parang nasusuka. So, hindi siya morning sickness all day. Nangyayari ho kay Sister Jonah. So, pakisama ho sa panalangin. And then also, ang atin hong mga kapatiran, si Brother Dave, pag-pray natin, yung botox na ginawa sa kanya ay lumitaw na ang mabuting epekto. At kung kalooban ng Diyos, yung DBS, isama ho natin sa Panginoon sa panalangin. Meron pa ho ba, mga kapatiran, yung ngayong linggo, magsa-celebrate ng kaarawan ng anibersaryo? Meron ho, mga June hanggang June 6? Wala naman? Okay, kung wala, so muli, Sister Glyza, advance happy birthday sa iyo. So ating i-welcome ang atin hong ilang mga kapatiran na kasama ho natin ngayon. Si Sister Emmy. Tama ho ba, Emmy? Ay kapatiran mula ho sa Cubao Reformed Baptist Church. At noong 2018, nalipat sila dito sa Pulong Buhangin. Kung sa hindi nakakaalam, yun din yung church na pinanggalingan nila Brother Jem Gahete, yung kanilang buong pamilya. At sila ho ay first time nakasama ho natin ngayon. Kasama niya ang kanyang mga anak, si Alexa, tama? At si Trisha. So welcome po sa Jesus Christ Baptist Church at kami ho nagagalak na kayo ho ay kasama ho namin ngayon. Pero pa ho ba tayong unang pagkakataong panauhin? Nung last Sunday sa biyaya ng Diyos, meron tayong ilang mga panauhin. So purihin ng Panginoon sa kanyang patuloy na pagkilos sa paggamit sa ating mga kapatiran sa ganung aspeto. Reminders, ang ating hong online Bible study, Time in the Word, Wednesday 6 p.m., Friday 6 p.m.,
ay tuloy-tuloy po yan. At nawa, bawat isa ay tumutunghay. And also, ang ating online prayer meeting, Friday, 7:10 p.m. Nawa tayo po ay patuloy na magkasama-sama. Kung sakali na hindi kami kayo nakakasama, hopefully, Lord willing, ay this coming Friday ay makasama ho namin kayo sa pagpupulong-pulong o sa pulong panalangin po na yon. Napakahalaga at kailangan po natin. Okay, so yun po muna ang atin hong mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran. Patuloy tayong magsumipag sa atin hong mga personal na kabanalan. Sabi ng salita ng Diyos, work out your own salvation. Sa mga means of grace na binigay sa atin ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbubulay-bulay, paggawa ng kabutihan, ito'y inutos sa atin ng Diyos. Nawa tayo ay masumpungan, nagtatapat at nagsusumikap sa mga bagay po na ito. Maging sa ating mga kapatiran na katunghay sa atin hong live stream, salamat po sa Diyos at kasama ho namin kayo ngayon at nawa ay patuloy niyong paalalahanan ang inyong buong pamilya na hindi ito basta panonood kung hindi naway totoong pagsamba. Kayo man ay nasa tahanan at nawa sila'y mapaalalahanan. Tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ng pagsamba. Simulan natin sa pamamagitan ng isang personal na pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon, isang sandali ng katahimikan at pagtawag sa Kanya, paghingi ng tawad sa anumang mga kasalanan at paghingi ng biyaya para sa ating pagsamba ngayong umaga. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami lumalapit sa iyong harapan. Hindi dala-dala ang aming sariling katuwiran, kundi lumalapit kami sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang iyong bugtong na anak, na iyong sinugo upang mamatay at bayaran ang aming mga kasalanan. Nalibing at muling nabuhay upang kami ay bihisan ng perpektong katuwiran. At siya ngayon ay namamagitan para sa amin, kung kaya't kami ay may katapangan, nalalapit sa trono ng iyong biyaya at aasa ng katugunan sa aming mga panalangin sa ngayon sa iyong kalooban. Panginoon, lingapin mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Kami desperadong nangangailangan ng biyaya mo. Paalala mo sa amin ang katotohanan na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Paalala mo sa amin ang katotohanan na kung walang pag-ibig, lahat ng aming ginagawa ay walang kabuluhan. Paalala mo sa amin ang katotohanan na ang lahat ng ginagawa na wala ang pananampalataya ay kasalanan. O Panginoon, desperado namin kailangan ng biyaya mo. Hindi namin kayang ibuhay ang Kristiyanong pamumuhay hiwalay sa biyaya mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pagsusumikap, sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin, sa pagsusumikap sa mga gawain ng kabanalan na iyong pinagkaloob at iniatang sa amin. Kailangan namin ang iyong biyaya. O Panginoon, alalahanin mo na kami gawa sa alikabok, mahina at marupok. Kaya kami sa iyo'y kumakanlong at tumitingin para sa kalakasan, sa sustento. At Lord, amin pong hinihiling ngayon, nagabayan mo kami sa gawain namin ito ng pagsamba. Paalala mo sa amin, O Diyos, na ikaw ay nakatunghay. Hindi lamang sa aming mga ginagawa, kundi maging sa mga laman ng aming mga puso at kaisipan. Paalala mo sa amin, O Panginoon, na isang kahangalan na magpanggap sa iyong harapan.
At nawa, O Diyos, tunay mong masumpungan ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay mong makita na pinupuri ka, at pinasasalamatan ka, at sinasamba ka, at minamahal ka ng iyong mga mananampalataya sa dakong ito. Sa lahat ng aming gagawin, O Diyos, gabayan mo kami. Nawa lahat ng ito ay maging mabahong samyo sa iyong harapan. Ang pagkakaloob, pag-aawitan, pananalangin, maging ang pangangaral ng iyong salita, O Panginoon, katagpuin mo ang iyong mga anak. At kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi patuloy na mananampalataya ni Kristo, O Panginoon, mahabag ka. Ikaw lamang ang makapagbibigay liwanag upang makita nila ang kaluwalhatian ni Jesus bilang tagapagligtas. Mahabag ka po maging sa mga bata na naririto na wala pa kay Kristo. Mahabag ka po maging sa mga matatanda na naririto na wala pa kay Kristo at patungo pa rin sa kapahamakan. Nawa, O Diyos, gamitin mo ang sandaling ito upang sila ay katagpuin at sila ay maligtas. Ikaw lamang makakagawa nito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, iniligtas ang pag-ibig. Oh
sa pagkakaloob mo, buhay mong binabagyo, papayapain niya. Baglit na at kay Jesus pasangkot ka, pag-ibig niya ang nagligtas sa ating pagkakaloob itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas sa ating pagkakaloob Mati na po tayo. Purihin po ang Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabay-sabay nating basahin ang Psalms 105. Mag-umpisa tayo sa verse 20 hanggang 31. Psalms 105. Nandiyan po ang ating screen, mga kapatid. Doon na lang ninyo tingnan. Sabay-sabay natin basahin. Verse 20. Ready, read. The king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go free. He made him lord of his house, and ruler of all his substance, to bind his citizens at his pleasure, and teach his senators wisdom. Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Haran. And he increased his people greatly, and made them stronger than their enemies. He turned their heart to hate his people, to deal subtly with his servants. He sent Moses his servant, and Aaron, whom he had chosen. They showed his signs among them, and wonders in the land of Haran. He sent darkness, and made it dark, and they rebelled not against his word. He turned his waters in blood, and slaked their fish. Their land was grown from abundance in the rivers of their kings. He spake, and there came diverse sorts of lies, and lies in all their faults. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Sabay-sabay tayong manalangin. Tutulog tayo sa ating amang nasa langit. O Panginoon, Diyos, tumakapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, narito po ang iyong pong mga anak na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong awa at kahabagan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng lakas. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga anuman ang aming pong tinatangkilik, Panginoon, ay kinikilala namin dakilang Diyos na ito po'y nagmumula po sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa dakilang kaligtasan na aming natamo kay Kristo Jesus, na siya'y namatay doon sa krus at sa loob ng ikatlong araw ay muling nabuhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa, Panginoon, ng kaligtasan.
O Panginoon, napakasarap isipin ng Diyos na Ikaw ang nagplano at ginawa ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at tinatakan ng banal na Espiritu ang puso ng bawat isang sumasampalataya sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, nilalapit namin ang aming pong mga sarili. Patawad po sa mga nagawang pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. O mga kasalanan, Panginoon, na nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin po kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, at tuloy mo kaming gabayan sa aming pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita mo sa aming mga puso, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagtatapat, Panginoon, at handang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Panginoon, mabugin mo kami sa wangis ng iyong anak namin, Panginoon Jesucristo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Manawa, dakilang Diyos, may sa buhay namin, Panginoon, ng buhay Kristiyano, Panginoon. Ama, mahina kami. Nangangailangan kami ng iyong tulong, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami ay nananalig at kami ay umaasa, Panginoon, sa iyong mga salita na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan kailanman. O Panginoon, sa umagang ito, kami po ay mag-aaral na iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon. Karunungan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang iyong lingkod na si Brother Paul, Panginoon, ang aming pastor sa iglesyang ito, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon. Upang sa ganun, dakilang Diyos, ay mahayag ang iyong pong katotohanan ng salita, Panginoon, sa umagang ito at maging kalusugan ng aming pong pisikal na aming espiritual, Panginoon, na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, dagdagan po ang aming pananampalataya. Patibayin po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Tulungan na po ang iyong lingkod, Panginoon. Nawa, malinaw niyang mapaliwanag sa amin, Panginoon. Ang mensahe, Panginoon, ngayong umaga na ipararating mo po sa iyong mga anak, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng talino. Karunungan nga nagmumula sa iyo, Panginoon. Upang kami ay magsitibay, Panginoon. Umatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ano mo po ang aming gagawin ngayong umagang ito, Panginoon? Nawa, dakilang Diyos, mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat at papurit pa sa salamat, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming sangod dalangin. Amen. May pilit tumawag sa Panginoon na awitin po natin, Jesus paid it all. I hear the sailors say, Thy strength in living song, child of weakness, watch and pray, find in me Thy all in all. Jesus,
Magandang umaga po mga kapatid. Samahan niyo po ako, buksan natin mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Matalata po ng kasihan ng ating mga pagkakataon. Kung nandiyan na po kayo, samahan niyo akong basahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, But this I say, if soweth sparingly shall reap also sparingly, and him soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that he, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po, sandali manalangin. Ama namin makapangyarihan sa langit. Dakilang Diyos na sa langit, pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na paggabay mo sa amin, Panginoon, sa pag-iingat niyo, Panginoon. Maraming salamat sa oportunidad na ito, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, at hindi doon sa mundo, Panginoon, na sa labas. Na kami ay magsama-sama upang ikaw aming sambahin, Panginoon. Magsama-sama kami, Panginoon, para purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nauuhaw. Nawa namin sumpungan namin, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa iyong anak, nga kapatiran ng aming kuha, Panginoon. Kami may naguguto, Panginoon, nawa masupungan namin kabusugan sa iyong mga salita, sa iyong anak, Panginoon. Kami, Panginoon, dumadana sa diliman, Panginoon, mga pagsubok, lalo na sa pandemya na ito, Panginoon. Nawa pakita namin ang liwanag sa iyong mga salita, Panginoon, at sa iyong anak, na iyong anak, Panginoon, na tunay na Diyos, na katawang tao, Panginoon, bumaba dito sa lupa, upang siya ipako sa cross, Panginoon, mamatay, inibig, at sa pangatlong araw ay muling nabuhay, Panginoon, para sa aming tiyak na kaligtasan. Maraming salamat sa pag-ibig mo na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa na nampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa kahit 11 anibersaryo na nagdaan dito sa church na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Sa bawat kaluluwa na patuloy niyo po dinadala dito, Panginoon, upang makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy niyo po pag-iingat sa aming mga anak buhay, sa aming makakain sa araw-araw na patuloy niyo po pinoprovide sa amin, Panginoon. Sa mga biyaya mo, Panginoon, sa gitna ng pandemic, hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sapagkat higit pa po sa amin naasahan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, sa mga biyaya nito, Panginoon, dito namin huguti, Panginoon, pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Nawa, bigay mo sa amin ng puso, Panginoon, na nagagalak, magkaloob, Panginoon, lalo na sa gawain ng church na ito, Panginoon. Sa mga pangailangan ng church na ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa lalo ikalago ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. Maabot yung mga lugar, Panginoon, na hindi pa nakakinig ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Ingatan niyo po at kayo po ang magabay, manguna sa aming gawain sa buong araw na ito, Panginoon. Maging sa aming tagapagsalita, Panginoon. Kayo po mag-ingat. Maggamit sa kanyang mga labi, Panginoon. Turuan niyo sa Panginoon. Ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po. Kawad sa kanya, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, upang siya mamuno at pangunahan kami sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa kami makinig, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kalinawan na pag-isip. Kalinawan ng pagpandinig, Panginoon. Nawa itanim niyo po sa aming mga puso ang aming mapapakinggan, Panginoon. Maging hamon ito sa aming, Panginoon. Patuloy kayo ang gumabay at mag-ingat sa buong gawain, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, purihin ng iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen.
Ako'y masting lahat at tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the vast sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in pardon, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all the earth shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Usipan po lahat. Papuri po ang Panginoon. Ngayon po tayo dadako sa atin pong panahon sa salita ng Diyos. Well, ibang-iba na ho talaga ang panahon ngayon. Hindi lang ho dahil sa pandemya, kung hindi talagang kung ikukumpara natin ang kapanahunan, 1, 2, 3 dekada, 4, 5, 6 na dekada nakakaraan, ay talagang mapapansin ang mga malaking kakaibahan. May mga pagkakataon ho kapag kami ay magkakasama bilang isang pamilya, kasama ho ang aking mga magulang at mga kapatid, ay napagkukwentuhan. At siguro nangyari na rin ho sa inyong mga anak, ay nabibigyang paksa o napag-uusapan ang mga dating paraan ng paglalakbay, kung saan ang mga taga-Pulong Buhangin ay maglalakad hanggang sa palengke ng Santa Maria, pabalik. Ang mga panahon na kung saan ang pamasahe ay 10 centimos lamang, na kung saan ang baon ng isang high school o isang kolehiyo, nag-aaral sa kolehiyo, ay napakalaki na ng 10 piso. At again, nabibigyan ng pansin yung mga kakaibahan. Ibang-iba na ang kaparaanan ng pakikisalamuha ng mga tao sa ngayon. Ibang-iba na rin ang maging pananamit ng mga tao sa panahon natin ngayon, maging ang diet o mga kinakain ng mga tao sa panahon natin ngayon, sa paraan ng pamumuhay or ang trabaho
Hindi lubos sigurong isipin ng ating mga kalulolohan na kikita ng maraming pera ang isang taong maghapon lamang nakaupo. Yes? Kung gusto mong mamuhay noon ay talagang ikaw ay magpapagod sa bukid. Nandoon ang maraming mga pagbabago. Alala ko ho, sinabi minsan ng aking ama, hindi niya lubos isipin noong mga panahon ng kanyang kabataan na ang tubig ay bibilhin per bote. Libre lang ang tubig na malinis noon. Pero ngayon ay ang isang galon ay nagkakahalaga ng halos 80, 70 pesos. So again, ibang-iba na ho ngayon. Now, kaya ko nabagit ito sapagkat sa teolohiya, particularly sa aspeto ng pag-aaral patungkol sa kaligtasan, ay merong mga tumitingin ng may kakaibahan noon sa ngayon. Ang paraan ng kaligtasan ngayon, sabi ng iba, ay sa pamamagitan ng biyaya. And yes, we do agree. We affirm that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pero meron din mga nagsasabi, sad to say, may mga Baptist na nagsasabi rin nito. At maaaring in one way or form of another na encounter yun na ito, may mga nagsasabi na iba noong unang panahon. Kung kayo ay naka-encounter na ng katuruan ng dispensationalism, and I have been brought up in the thinking ng dispensationalism, and I'm not saying na hindi sila Kristiyano, I'm not saying na mali lahat ng sinasabi nila, pero may mga pagkakataon sa mga tumatangan ng ganitong paniniwala ay kanilang tinuturo na ngayon ay tinatawag na grace period. Na tila baga ngayong panahon lamang na ito na mula nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, dumating ang biyaya ng Panginoon. At actually, may mga nagtuturo na bago namatay at muling nabuhay si Jesus, ang paraan ng kaligtasan ay iba noon. There have been Baptists, there are Baptists, merong mga mananam, I'm not saying na hindi sila Kristiyano, pero merong maling paniniwala kung paano ang kaligtasan noon. Well, sa atin ho mga talatang bibigyang pansin ngayong umaga, at sa kung anong iaalaw ng Panginoon na atin hong marating sa ating pag-aaral, hindi ho tayo iniwanan ng Diyos para manghula. Paano nga ba naliligtas ang mga tao nung lumang tipan? Paano nga ba naliligtas ang mga mananampalataya bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo? Malinaw sa salita ng Diyos na atin ang pag-aaralan ngayong umaga kung paano ang kaparaanan ng kaligtasan nila. At para hindi ho tayo mabinbin sa kaisipan, pareho, hindi magkaiba. Sa pamamagitan pa rin ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, yun ang tanging paraan ng kaligtasan mula noon hanggang ngayon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa aklat ng Roma. Romans chapter 4. Basahin natin ang verses 1 to 8. Romans chapter 4, verses 1 to 8. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung meron ho kayong Biblia, pakisundan nyo. Kung wala, ay pakipakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Romans chapter 4, verses 1 to 8. Babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly,
his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong biyaya na sa amin ay umabot at nagligtas. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na iyong isinugo. Salamat po at siya'y namatay at muling nabuhay para sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa katotohanan ito. Nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral sa iyong salita, bigyan mo kami ng karunungan, ng liwanag. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay, katotohanan mula sa salita mo. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Ama, muli aming hinihiling ang iyong pagkilos, pagtuturo, pagbabago, lalo na't higit sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mari na po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating mensahe ngayong umaga and Lord willing hanggang next Sunday. The consistent testimony of the Scriptures regarding salvation is that it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang tuloy-tuloy, ang hindi nagbabagong patotoo ng salita ng Diyos o ng kasulatan patungkol sa paraan ng kaligtasan ay ito ay sa pamagitan ng biyaya lamang, sa pananampalataya lamang at kay Kristo lamang. Again, these are familiar words. Sola gratia, sola fide, solus Christus. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Faith alone. Sola fide. Itong doktrinang ito, sabi ni Martin Luther, is the article by which the church stands or falls. Ito ang katuruan. Ito ang doktrina na kung saan masusumpungan ng isang iglesia kung ito ba ay natitindig or ito ba ay wasak na or nakatumba na. Kung ito ba ay totoo o hindi totoong iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa sa mga pinag-ugatan ng pagtatalo sa pagitan ng mga Protestante noong panahon ng 1600s at ng mga Roman Catholics noong panahon ng Reformation is this very point, faith alone. Yes, pag binasa nyo ang mga opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church, binabanggit nila ang pananampalataya kay Jesus, pero ang problema sa Roman Catholic Church ay yung salitang alone. Para sa kanila, hindi sapat ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbibilang ng katwiran, ang pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Hesukristo lamang ang nagbubukod tangi ng tunay na Kristyanismo sa peking Kristyanismo. Ito ang nagbubukod tangi sa totoong relasyon sa Diyos at sa hidwang pagkakilala sa Panginoon. Ang biblikal na Kristyanidad ay nabubukod tangi mula sa anumang mga relihiyon at dapagkat ito ay nasesentro sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang lahat ng ibang relihiyon ay nakatingin sa ginagawa ng tao. That is the big difference. Ang tunay na Kristyanismo ay nakatingin sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang ibang huwad na paniniwala ay nakatingin at nakaasa sa ginagawa, sa achievements, sa effort, sa performance ng tao. Ang Biblia ay malinaw. Hindi natin kailangang manghula, sobrang linaw. As we have been saying, kailangan mong pumikit para hindi makita na ang kaligtasan na binigay ng Panginoon ay sa pamagitan
ng pananampalataya lamang. Sa Acts chapter 16, nung tinanong ang mga apostol, si Pablo at si Silas, nung tinanong ng tagapagbantay ng kulungan, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Hindi silang sinabing maraming kaparaanan, wala silang sinabing multiple choices, pumili ka kung anong mas lapat sa iyong panlasa. Ang kanilang sinabi, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at ang punto na manampalataya ka na si Jesus, itong napako sa krus na siya nga ang Kristo, at ang pinaka-ebidensya nito ay yung kanyang muling pagkabuhay. Siya ay namatay at muling nabuhay. Believe on the gospel at ikaw ay maliligtas. Sa aklat ng Romans chapter 5, dito ho sa ating pinag-aaralan sa Book of Romans, ang sabi sa verse 1, therefore, being justified by faith, tayo ay inaring ganap, tayo ay diniklarang matuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At siguro ang isang talata na pamilyar at maaaring kabisado na ng marami, and I hope kung hindi pa ay ito ay i-commit natin sa ating mga memorya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, nilinaw ni Apostol Pablo, biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi galing sa ating sarili. At ang tamang pagkaunawa doon, even the very faith that we exercise, ang ating pananampalataya na ating pagsampalataya ay hindi galing sa ating sarili, kundi ito ay kaloob ng Diyos. It is the gift of God. At kung merong magiging makulit, nilinaw, no works. No works. So let me again, in this very start ng ating pangangaral, ask the question, saan ka nakatingin para sa iyong kaligtasan? Saan ka nakaasa? Ikaw na matagal nang namumuhay, ikaw na meron ng maraming edad sa iyong mga tao, maraming ng taon sa iyong edad, saan ka nakatingin? Nakatingin ka ba sa kabaitan mo? Nakatingin ka ba sa pakikitungo mo sa iyong kapwa? At hanggang ngayon, ikaw ay kumbinsido o kinukumbinsi mo ang iyong sarili na ikaw naman ay mabuting tao kumpara sa iba, at siguro naman sapat na ito para ikaw ay papasukin sa langit. O maaaring ikaw ay isang bata, maaaring kagaya ko noon, ang tingin sa sarili ay may kabaitan. At anuman ang mangyari, dumating man ang kamatayan sa murang edad, maaaring iniisip mo ikay tatanggapin ng Diyos dahil mas mabait ka naman kaysa sa iba. Ibig sabihin, nakatingin ka sa iyong gawa, nakaasa ka sa iyong sarili. Well, ito ay isang delikadong kalagayan, sapagkat malinaw ang sinaysay ng salita ng Diyos. It is not of works. Kung nakaasa ka sa iyong mga gawa, ito'y magdadala sa iyo sa kapahamakan, sapagkat alam mo na ang iyong gawa ay hindi perpekto. By the way, ang sabi ng lest any man should boast. Anong assumption? If it is by works, then man will boast. Kung sa pamamagitan ng gawa, ang kaligtasan, kung ito'y nakadepende sa ating mga ginagawa at mga performance, may ipagyayabang at magyayabang. Pero dinisenyo ng Diyos ang kaparaanan ng kaligtasan upang ang lahat ng kapurihan ay mauwi lamang sa Kanyang pangalan. Walang kahati sa kaluwalhatian ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Walang ibang bibigyan ng pasalamat, walang ibang bibigyan ng kapurihan, walang ibang pasasalamatan kung hindi ang Diyos lamang. Pagdating sa langit, mababasa natin sa aklat ng pahayag, ang pinupuri ay walang iba kung hindi ang Diyos. Worthy is the Lamb that was slain. Hindi worthy am I, kundi worthy was the Lamb that was slain.
hindi nakatingin sa sariling gawa. Ang mga tunay na iglesia, tunay na Kristiyanong iglesia ay nag-a-agree sa katotohanan ito. Saan man tayo maparoon, maaaring hindi Baptist ang isang church, pero isa sa mga pangunahing bibigyang pansin ay ano ba ang tinutungtungan nito patungkol sa kaligtasan. At kung hindi ito nakatungtong sa pananampalataya lamang kay Kristo, ito ay isang iglesia na kailangang layuan mo. Well, sad to say, maging ang mga totoong Kristiyanong iglesia, as we have said sa ating paninimula, pagdating sa pagsagot sa tanong, paano naman ang mga tao nung lumang tipan? Paano sila naligtas? Paano ang mga tao bago dumating ang ating Panginoong Kristo? To be more exact, paano ang mga tao bago namatay at muling nabuhay si Jesus? Paano sila naligtas? Maging sa mga Baptist ay merong iba't ibang mga katugunan. Ngunit hindi tayo malayang lumikha o pumili ng ating gusto. Merong mga nagsasabi at naniniwala na bago si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Primarily sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. The passage na madalas na ginagamit, this passage na atin hong binasa ay magbibigay liwanag sa katugunan sa tanong na ito. Tunay nga ba? Tunay nga ba na ang mga tao sa lumang tipan, tunay nga ba na sila Abraham, sila Haring David, tunay nga ba na itong mga tao ito na mababasa natin sa lumang tipan ay naligtas sa pamamagitan ng gawa? Well, 2 punto ho ang ating pag-aaralan mula sa mga talata na ating binasa. Una, ay ang ilustrasyon ni Abraham, the illustration of Abraham. And then pangalawa, the declaration of David. Ang ilustrasyon ni Abraham at ang deklarasyon ni David. So ngayong umaga, sa oras na natitira ho sa atin, ay ating bibigyang pansin ang unang punto lamang, ang ilustrasyon ni Abraham. Pag tinignan natin si Abraham, isa sa mga key figure sa lumang tipan, ang tinatawag na ama ng bansang Israel, ang tinatawag na kaibigan ng Diyos, ang tinatawag na ama ng pananampalataya. Pag tinanong natin at tinignan natin ang salita ng Diyos, paano nga ba naligtas si Abraham? At mula sa ilustrasyon ni Abraham ay magliliwanag ang isang katotohanan, paano nga ba naliligtas? Paano siya naligtas? At ang implikasyon, paano naliligtas ang mga tao sa lumang tipan? So tignan ho natin, bago tayo dumako sa puntong ito, balikan natin ng ilang mga napag-aralan natin a few weeks ago. So Romans chapter 3, buksan lang ho muna natin. Romans chapter 3, verse number 27. Romans chapter 3, verse 27. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, or no, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Itong mga statements na ito ni Apostol Pablo are very shocking, yes, scandalizing statements. Skandaloso. Mga kataga na talagang yumayanig sa mga tao, particularly sa mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo ay naturuan, dala-dala nila ang kaisipan for many, yes, for hundreds of years, even 1,000 years, na kung saan kanilang paniniwalaan na sila ay katanggap-tanggap sa Panginoon, na sila ay papasok sa kaharian ng Diyos base primarily sa dalawang bagay. Una, sa kanilang ethnicity. Simply by being a Jew.
Dahil pinili sila ng Panginoon. Sila ay ligtas na. Mababasa ho natin, kung mapapansin niyo ho, sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, tuwing nire-rebuke ng mga apostol, tuwing nire-rebuke ni Jesus, at tuwing nire-rebuke ni John the Baptist, ang mga Hudyo, isa sa laging binibigyan pa siya, huwag niyong sasabihin na kayo'y anak ni Abraham. Dahil yun ang madalas na kaisipan, because we are Abraham's seed, dahil kami ay lahi, binihi, anak ni Abraham, totoong Hudyo, at nangako ang Diyos. May covenant ang Panginoon. At dito sila nakaasa sa kanilang pagiging Hudyo. At pangalawa, nakaasa sila sa kanilang pagtupad sa kautusan. Sapagkat sinusunod nila ang kautusan, sapagkat ginagawa nila ang mga pag-aalay, sapagkat kumukomporme sila sa mga espesyal na araw, sapagkat sinusunod nila hindi lamang ang kautusan, kundi maging ang mga tradisyon ng mga Pariseo at Skriba at ng mga religious leaders noong panahon na yon. And because of that, titignan nila ang kanilang sarili bilang matuwid. Titignan nila ang kanilang sarili bilang mga taong papasok sa kaharian ng langit. At dahil dito, meron silang kayabangan. Kami ay mga Hudyo, piniling bayan ng Panginoon. Nasa amin ang kautusan at sinusunod namin ang kautusan. Kami ay mas matuwid, kami ay mas masunurin, kami ay mas mabuti, mas nagagawa namin ang kalooban ng Diyos kaysa sa inyo. Napansin niyo ho, kung talagang sa pamamagitan ng gawa at nakabase sa atin, anong lumalabas agad? Boasting. Pagyayabang. At doon, pinusok ni Pablo, pinaputok ni Pablo ang kanilang napakalaking lobo. Where is boasting then? It is excluded. Walang pwedeng ipagmayabang. Tingin nila sila ay mas mataas kaysa sa iba, mas espesyal kaysa sa iba, at dinurog ni Pablo ang kaisipan na ito. At kanyang binigyan ng konklusyon sa verse 28 ng Romans 3, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. The very thing na inaasahan ng mga Hudyo, the very thing na advantage nila, sa tingin nila, the very thing na pundasyon ng kanilang pagyayabang, hindi pala yun ang basihan ng kaligtasan. So pinakita ni Apostol Pablo ang katotohanan ito, at ito ay isang katotohanan na napakahirap lunukin. Again, can you just put yourself in the shoes of the Jews? For all your life, lumaki ka na yon ang paniniwala. At ngayon, maririnig mo, ito pala ay hindi wasto. At tutulungan sa biyaya ng Diyos Apostol Pablo, at magbibigay siya ng isang ilustrasyon na alam, kabisado na lahat ng mga Hudyo, sila ay lumaki na naririnig ang kwentong ito. Isa ito sa mga unang tinuturo sa kanila. Ang patungkol kay Abraham. Verse number 1, Romans chapter 4. The illustration of Abraham. Ayaw mong maniwala na hindi by works? Ayaw mong maniwala na hindi nakabase sa iyo? Ayaw mong maniwala na mawawala ng puwang ang kayabangan at wala kang maipagmamapuri sa iyong sarili? Well, let me give the illustration of Abraham. Ang sabi sa verse 1, what shall we say then? That Abraham our father, as pertaining to the flesh, had found. That word found is almost like an economic term, business term. Nang ibig sabihin is gain or obtain. Ano ba ang nasumpungan? Ano ba ang nakuha?
Ano ba ang natamo ng ating ama na si Abraham? At ang binigyan diin ni Apostol Pablo dito, our father as pertaining to the flesh. So binigyan niya, ziniroin niya, nilagay niya sa sipat niya, particularly ang mga Hudyo. Ang mga taong nagtitiwala sa kanilang pagiging Hudyo. Ang mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling katwiran. Finokus niya ito sa mga Hudyo sapagkat ina-assume niya na sila ang may malaking problema patungkol sa katotohanan na kanyang sinaysay. Ano ba ang nakuha ni Abraham? At isang susunod na katanungan ay hindi lang ano ang kanyang nakuha, paano niya ito nakuha? Sasagutin natin ang dalawang katanungan na ito. Ano ba ang kanyang nakuha? What did Abraham get? Sa verse 2 ang sabi, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Ano nakuha ni Abraham? Sinaysay na. He got justified. Kasi siya ay nadeklara na matuwid. Kung yung naaalala ng ating mga pag-aaral nakaraan, justification is a legal term. Ito ay term sa korte. Ito ay hindi nakabase sa feelings. Ito ay nakabase sa deklarasyon. Nakabase sa may hawak ng martilyo. At sasabihin niya, ano ba ang hatol? At dalawa lamang, it's either may sala or walang sala. Hindi medyo may sala. Walang ganun. It's either ikaw ay walang sala at hindi ka parurusahan, o ikaw ay may sala, hindi nag-uusapan kung maliit o malaki, kundi may sala at ikaw ay parurusahan. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, if Abraham were justified by works, so ang assumption is he got justified. He obtained justification. Nagtamo siya, nagkaroon siya ng katwiran. Siya'y dineklarang matuwid ng Panginoon. At ang tanong, paano niya ba nakamit ang deklarasyon ng katwiran na ito? Well, para mas maunawaan natin itong justification, magbalik-aral tayo ng kaunti sa verse 28 ng Romans 3. Ang sabi ni Pablo, therefore we conclude that a man is what? Justified by faith without the deeds of the law. Again, that word justify means to be declared just. Dideklara kang matuwid. Idideklara ka na nasa tamang katatayuan, katanggap-tanggap na katatayuan sa harapan ng Panginoon. Ibibilang ka na may perpektong katwiran. To be justified is to have the all-seeing, all-omniscient, or the all-seeing, omniscient God of the universe declare you to be just and perfectly righteous and acceptable to Him. That's what it means to be justified. Idideklara ka ng Diyos na nakakakita ng lahat, maging ng laman ng iyong puso. Idideklara ka ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, na ikaw ay matuwid, perpekto sa katwiran at katanggap-tanggap sa Kanya. At paano daw ito? Sabi ni Pablo, it is by faith without the deeds of the law. At pangunahing ang ilustrasyon ay si Abraham. So Abraham got justified. Natamo niya ang deklarasyon na ito. Ngayon, paano niya natamo? Paano siya naging katanggap-tanggap sa Diyos? Paano nangyaring dineklara siyang matuwid ng Panginoon? Ito ba ay natamo niya sa pamamagitan ng kanyang gawa? Meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang pinerform na isang bagay o maraming mga bagay? Sa paraan ba ng kanyang pamumuhay, siya ay dineklarang matuwid ng Panginoon? Walang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 2 ng Romans 4, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory. Paul gave us an if scenario. Ano yung word na if? Paano kung? Kung si Abraham ay dineklarang matuwid base sa kanyang mga gawa, meron siyang pwedeng ipagmalaki. Meron siyang pwedeng ipagyabang.
Pwede siyang umikot sa paligid-ligid sa kanyang mga kapitbahay at sa ibang mga tao at pwede niyang ipagmayabang, ako ay diniklarang matuwid ng Panginoon. Kasi mabait ako. Kasi relihiyoso ako. Kasi pala church ako. Ay, kasi masunuring bata ako. Hindi perfecto, pero masunurin. Yun lagi ang caveat ng mga palusot ng mga nakakausap ko ho madalas. Mabait, hindi perfecto, pero mabait. At akala ho nila yun ay katanggap-tanggap na sa Panginoon. Pwede siyang magyabang na kung paanong nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapagod, sariling kabutihan, sariling kabanalan, sariling kapaanan, at ang bunga ng kanyang pagpapagal na ito, siya ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pwede niya itong ipagmalaki, which is very much antithetical, in contrast doon sa atin na nabasa, na nasabi ni Pablo, where is boasting? It is excluded. Hiwalay sa kayabangan. Hindi po pwede sa totoong kaligtasan, sa usapan patungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon, hindi pwedeng isama ang kayabangan ng tao sapagkat ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao kung hindi gawa ng Panginoon. May ask the question, tinanggap mo na ba ito? Sinampalatayanan mo na ba ang ginawa ng Diyos na kaligtasan, ang pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak, ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ito lang at walang iba, na wala kang parte para sa kaligtasan ito. Oo, madudurog ang kayabangan, at oo, lahat ng kaluwalhatian ay pupunta sa Diyos lamang. Balikan lang natin sandali ang isang talata na gusto kong tumanim sa ating kaisipan ng verse 24 ng Romans 3 verse 24. Anong sabi? Being justified, at ang gusto kong tumanim ay yung sa sunod na salita. How were we justified? Being justified freely. Isang madalas na na-encounter ko ho na salita ay wala na daw libre. Sa English nga, may kasabihan, there's no free lunch. Somebody has to pay. Wala daw libre. Pero narito ang sabi ng salita ng Diyos, we are justified freely. Madaling tandaan ang Greek word ng word na freely na yan. Dahil katulog niya ang isang prutas dito sa ating bayan. Durian. Katulog ng durian. Anong ibig sabihin ng durian? Gratuitously, without a cause. Walang halaga, undeserved. Hindi ka karapat-dapat. Wala kang ibinayad, wala kang ginawa. Ikaw ay diniklarang matuwid ng libre. Walang kapalit na hiningi at walang kapalit na sapat. At ang sabi, being justified freely by His grace. Biyaya ng Diyos through the redemption that is in Christ Jesus, sa pamagitan ng pagtubos ni Kristo Jesus, o nakatubusan na kay Kristo Jesus. So hindi ito dahil sa gawa. Exactly the opposite. Ito ay isang bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ito ay biyaya at ito ay binigay ng Panginoon. Nabasa natin kanina, Ephesians 2 verse 9, not of works, lest any man should boast. So ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, babalik tayo sa Romans chapter 4 verse 2, kung si Abraham ay naring ganap sa pamamagitan ng gawa, meron siyang ipagmamalaki. If
Pero nilinaw agad ni Pablo, but not before God. Wala talaga siyang may pagmamalaki. Wala siyang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Bakit wala siyang may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon? Verse 3, for what saith the Scripture? Meron ho kaming tagapagturo, si Brother Ralph Warren, na tuwing Tuesday evening ay meron kaming online class with him. At isa ito sa madalas niyang bukang bibig. Tuwing may issue, tuwing may katanungan, tuwing may mahirap na bagay na pag-isipan, isa sa madalas niya na laging pinapaalala sa amin, what saith the Scripture? Isang magandang payo ho yun para sa bawat isa. Sa mga kabataan, nagpe-pray kayo ng mapang-aasawa, what saith the Scripture? Nagpe-pray kayo ng trabaho, what saith the Scripture? Nag-iisipan nyo ang mga desisyon patungkol sa inyong buhay, patungkol sa inyong pamilya, what saith the Scripture? Lalo na pagdating sa pananampalataya, what saith the Scripture? Pagdating sa relasyon ng mag-asawa, what saith the Scripture? Pagdating sa kaligtasan, what saith the Scripture? Hindi tayo malaya na mag-imbento ng ating sariling kaisipan. What does the Scripture say about Abraham? Paano siya diniklarang matuwid? Bakit wala siyang may pagmamayabang sa harapan ng Panginoon? Because of what the Scripture said. Anong sinabi ng salita ng Diyos? Verse 3, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon at ito'y binilang sa kanya na katwiran. At ito'y galing sa Genesis 15 verse 6. That is the Scripture. He and Abraham believed in the Lord, and He counted it to him for righteousness. Nangako ang Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos na siya ay magiging ama ng maraming nasyon. Nangako ang Diyos na ang binhi ni Abraham ay dadami. At nangako ang Diyos sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, ang lahat ng mga nasyon sa buong mundo ay pagpapalain ng Panginoon. And Abraham believed God. Itong pangako ng Diyos na ito, itong ibinalita ng Diyos sa kanya na ito, itong mabuting balita na ito ng Diyos kay Abraham ay sinampalatayanan ni Abraham, at it was counted to him for righteousness. Buksan lang ho natin sa Galatians chapter 3. Gusto ko lang ho linawin, hindi ito a general belief about God. Abraham believed God. Baka mamaya ang dating sa inyo, naniwala siya may Diyos. Ganun ba yun? Basta naniwala ka lang na may Diyos, ikaw'y pasok na, ikaw'y ligtas na, ikaw'y okay na. Well, ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 8, and the Scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham. At ayoko hong tayo ay maguluhan dyan sapagkat nakapakinig ako ng isang mangangaral. Ang sabi niya, sinabi daw ng Diyos kay Abraham ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gospel. Well, no. Sapagkat malinaw, ituloy lang natin ang basa sa Galatians 3:8. Ang sabi, and the Scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham. Ano yung sinabi ng Diyos na gospel kay Abraham? Saying, in thee shall all nations be blessed. That is the gospel to Abraham. At alam natin, that is the gospel in seed form. At ang kapunuan niyaan, ang katuparan niyaan is walang iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So Abraham believed in the good news sa Ebanghelyo na binigay sa kanya ng Panginoon, na ipinangako sa kanya ng Panginoon, at yung kanyang pananampalataya doon ay binilang ng Diyos na katwiran para sa kanya. At mga kapatid, gusto ko makita ho natin, it's the exact same para sa atin. Yung Ebanghelyo
Nung panahon na yon, ang ebanghelyo kay Abraham ay yung pangako ng Diyos, yung covenant ng Panginoon sa kanya, yung pangako ng Diyos na lahat ng nasyon ay pagpapalain sa pamamagitan niya, yung kanyang binhi. That was the good news to Abraham. Pero sa atin, sa panahon natin, we have a progress of revelation. It was more fully revealed sa atin. Ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. That is the good news. And if you will believe the gospel, you will be, just like Abraham, justified. Aariin kang ganap, idideklara kang matuwid. So balik tayo sa verse number 3. Ang sabi, what say the scripture? Abraham believed God. Abraham believed what God promised. Sinampalatayanan niya ang pinangako ng Diyos. Sinampalatayanan niya ang mabuting balita ng Panginoon na sinaysay sa kanya nung panahon na yon. At nung siya'y sumampalataya, it was counted to him for righteousness. Again, that is justification. Pagbilang ng katwiran. Ibinilang sa iyo, in-account sa iyo, in-impute sa iyo ang katwiran. At yun ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Walang ginawa si Abraham. Wala siyang mabuting gawa na pinerform. Wala siyang sakramento na ginawa. Hindi siya naghula hoop man lang, maka 100, okay na. Hindi niya pinag-pray ang 20 ganito, 30 ganito, at 40 ganito, at okay na. He believed God. It was counted for him. It was imputed to him. Righteousness was imputed to him. Ganong paraan naligtas si Abraham. At anong resulta? No boasting. Walang ipagmamalaki. Therefore, mga kapatid, isang katotohanan na matutudukan natin dito, anumang kaparaanan ng kaligtasan na nagbibigay ng puwang para magmapuri ang nilalang ay isang delikadong kaparaanan. Kailangan nating maging mapagbantay. Anumang kaparaanan ng kaligtasan na nagbibigay ng puwang para sa gawa ng tao ay isang huwad na kaparaanan. Pangalawa, sa atin na mga tunay na may kaligtasan, wala tayong pwedeng ipagmapuri, pero meron tayong dapat purihin. Ulitin ko ho, sa ating mga ligtas na sa biyaya ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmapuri, pero meron tayong dapat purihin. Walang iba kung hindi ang Diyos na nagligtas sa atin. So, diretso tayo sa verse number 4. Ano po ang sabi? Romans 4:4, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. To him that worketh, again, yung work dito, hindi yung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Ang usapan ay kaligtasan sa kanya na gumagawa para maligtas. That is the point. Sa kanya na nagsusumikap, ginagawa mo, nagpe-perform ka para ka in a hope na maging katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Well, ang sabi, the reward is not reckoned of grace, but of debt. Again, ano ang grace? Unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero binigay sa'yo. Pero kung by works, isipin nyo na lang, kung by works ang kaligtasan, kung nakadepende sa ating performance, kung nakaasa sa ating ginagawa, therefore, hindi na siya grace. Kasi karapat-dapat ka na. Yung word na ginamit dito ni Pablo, reward, actually means wages. Parang may kinalaman sa manggagawa. Kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho, siya ba ay karapat-dapat o hindi sa sweldo? Sa mga nagbabiyahe ng motor, pag pinag-drive nyo yung isang tao, pinaglingkuran nyo, karapat-dapat ba ang bayad o hindi? Karapat-dapat. Pwede nyo nga ihabla kung hindi kayo bayaran. Mali na hindi kayo bayaran. May ginawa kayo eh. You are now entitled. May obligasyon
Kung ikaw ay nagtrabaho para sa isang kumpanya, may obligasyon yung kumpanya na ikaw ay swelduhan. Kung ikaw ay naglingkod sa isang tao, may obligasyon. Depende sa inyong usapan. Kung may obligasyon siya na ikaw ay bayaran o suklian, kung ano man ang inyong pinag-usapan. Ang punto dun sa word that debt, utang, ang binibigyan diin, may obligasyon. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, may obligasyon ng Diyos na ikaw ay papasukin sa langit. Actually, magiging mali. Pag hindi ka sinweldohan ng kumpanya, pwede mong pwede mong kasuhan. Tama? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at kung ikaw ay hindi pinapasok ng Diyos, pwede mong ihabla. Lord, nag-perform ako. Lord, ginawa ko. At yun ang magiging kalagayan kung sa pamamagitan ng gawa. Sa Kanya na gumagawa para maligtas, hindi yun biyaya. Ang kaligtasan ay hindi magiging biyaya, kundi magiging bayad o obligasyon ng Panginoon na ibigay sa iyo. Pero nais kong ipaalala, baka sakaling nakikiliti na ang iyong tenga, pwede ko palang ilagay ang Diyos sa kalagayan na siya'y may obligasyon na ako'y bigyan ng kaligtasan. Basta magpakabait lang ako at gawin ko ang kanyang mga kautusan. Pero nais kong ipaalala sa iyo ang sinabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subukan mo man, hindi ka magiging karapat-dapat. Sapagkat ikaw ay isang makasalanan. O tapusin ho natin sa verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Again, huwag niyo hong alisin sa inyong kaisipan na ang pinag-uusapan dito ay salvation. Sa Kanya na hindi gumagawa para maligtas. Sa Kanya, translation, sa Kanya na hindi umaasa, hindi nakatingin, hindi sumasandal o dumidepende sa Kanyang gawa para siya maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Sa Kanyang ginagawa o performance para siya maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. To him that worketh not, ang sabi ng salita ng Diyos, pero sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa hindi matuwid. By the way, sino ba ang pwedeng ariing ganap? Yung ganap o yung hindi matuwid? And dito papasok ang ganda ng tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Kanina lang kakasambit natin, walang matuwid, wala kahit isa. At sa atin, hindi problema na aminin ang katotohanan na yon. Bakit? Sapagkat merong Diyos na umaaring matuwid sa hindi matuwid. Paano? Ang sabi, to him that but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kung sumasampalataya ka sa Kanya na gumawa ng kaparaanan para magkaroon ng kaligtasan, sa Kanya na nagsugo ng Kanyang bugtong na anak para mamatay para sa ating mga kasalanan at muling mabuhay upang tayo ay mabihisan ng perpektong katwiran. Kung sumasampalataya ka sa Kanya, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, your faith is counted for righteousness. Kagaya ni Abraham. So narito ho, mga kapatid, ang isang malinaw na kasagutan. Paano naligtas si Abraham? Paano siya binilang, tinuring, nakatanggap-tanggap at matuwid sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ba ng gawa? Hindi. Kung siya ay sumampalataya. Paano tayo? Sa panahon na ito ngayon,
Paano aariing ganap ang isang makasalanan? Paano makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan? Ganun din kaparaanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Particularly sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. I-wrap up po natin. Una, sa hindi pa mananampalataya, nais kitang tawagin sa isang tunay na pagsisisi. Hindi ka matuwid. Ikaw ay makasalanan at kailangan kang magsisi mula sa iyong mga kasalanan. Pangalawa, sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Manampalataya ka sa Ebanghelyo at ituturing, bibihisan ka ng Diyos ng katuwiran. Huhugasan niya ang iyong kasalanan at bibihisan ka niya ng perpektong katuwiran ni Kristo at ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawa, sa ating mga mananampalataya, ang isa, totoo ang sinabi ng isang tagapagturo, ang isa sa pinaka hindi lapat sa isang Kristiyano ay ang kayabangan. Napaka contradictory. Isang Kristiyano tapos mayabang. Ano ba ang Kristiyano? Paano ka ba naging Kristiyano? Paano ka ba naligtas? Dahil ba may ginawa ka? Wala, ito'y biyaya, and then therefore boasting is excluded. Saan nakatungtong ang kayabangan? Walang tungtungan. So nawa, kung wala tayong pagyayabang sa ating sarili, as we have said kanina, kung wala tayong puwang para sa ating pagmamapuri sa ating sarili, merong tama at dapat bigyan ng pakapurihan para sa ating kaligtasan. Hindi tayo yun kung hindi ang Diyos nagligtas sa atin. Then pangatlo, dito tayo matatapos sa ating paghayo at sa pagsusumikap sa biyaya ng Diyos na ibahagi ang Ebanghelyo. Isa sa mga punto at pinakamalinaw na dapat nating pinakakatotohanan na bigyan natin dapat ng linaw ng kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng gawa. Sa akin mga kapwa magulang, huwag tayong makontento ng ating mga anak ay maging mabait na bata lamang. Sa mga lolo at lola, huwag kayong makontento ng inyong mga apo ay maging mabait na bata lamang. Ang kabaitan nila ay hindi magdadala sa kanila sa kaligtasan. Kailangan nilang makilala si Kristo. Kailangan nilang sumampalataya kay Kristo. At ito ang Ebanghelyo na dadalhin natin sa iba. Nais ko pa sanang pumunta sa Philippians chapter 3. Pero sa inyong mga tahanan, pakibasa na lamang. Philippians chapter 3 verses 4 hanggang verse number 9. Makikita niyo ho na ito ang pinakapatotoo ni Apostol Pablo. Na siya'y masusumpungan na may katuwiran hindi dahil sa kanyang gawa, kundi isang katuwiran na tanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Narito ang isang apostol. Bakit siya katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? Hindi dahil naglingkod siya, kundi dahil may Jesus na namatay at muling nabuhay para sa Kanya. At yun ang kwento ng bawat isa sa atin. Guess what? Hindi lamang si Abraham ang ilustrasyon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayong bawat isa na tunay na Kristiyano ay ilustrasyon ng katotohanan ito. Walang pwedeng ipagmapuri, pero merong Diyos na dapat purihin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po na ginawa mong malinaw ang kaparaanan ng kaligtasan. Salamat po na hindi ito sa pamamagitan ng gawa, sapagkat alam namin na anuman ang aming gawin, kami ay kapos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian mo. Salamat po, sapagkat alam namin na ang karapat-dapat sa amin ay parusa, ang naghihintay sa amin ay puot, ang kalalagyan namin ay walang hanggang impyerno. Salamat at kinahabagan mo kami. Salamat at pinili mo kami
Salamat at minahal mo kami. At salamat at sinugo mo si Jesus. Siyang nagbayad. Siyang namuhay ng isang perpektong katwiran. At ito'y binihis sa amin kung kami ay sumampalataya sa Kanya. O Panginoon, wala kaming puwang para magyabang. Wala kaming dala-dala, wala kaming kontribusyon, wala kaming parte para sa aming kaligtasan. Lahat ng papuri ay sa iyong pangalan lamang. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Pinupuri ka namin. Minamahal ka namin. Sinasamba ka namin. Dahil tunay ang lahat ng ito ay biyaya. Ama, nawa ang iyong mga salita ay patuloy mong gamitin upang ipaalala sa amin ang dakilang kaligtasan. Nawa patuloy mo rin itong pakita sa amin upang patuloy kaming itulak sa kabanalan ng pamumuhay. Ilayo mo kami sa kasalanan, tulungan mo kami at gamitin mo kami na maging instrumento ng Ebanghelyo para sa iba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where the Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood of Christ. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of Christ. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast out your soul at the Savior's feet. Touch Him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of Christ. Glory to His name. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat po sa bawat isang naririto. Purihin ang Panginoon. Salamat sa dakilang kaligtasan. As we have said, wala tayong lugar para sa papuri sa ating sarili. Kung napakalaki ng lugar at ating obligasyon na purihin siya na nagligtas sa atin. Nawa ang ating buhay ay maging refleksyon ng katotohanan ito na tayo ay mamuhay na pupuri sa Kanya at mamuhay ng isang kaparaanan na karapat-dapat sa kaligtasan na atin hong tangan-tangan. Ngayon po mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, kumakain man tayo o umiinom, ay gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon at magpagamit tayo bilang instrumento ng katwiran at kapahayagan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. We are dismissed.